Hello again and welcome back into another reaction video. Ngayon ay kakaiba at exciting ang ating ire-react. Disclaimer lang po, ako ay magre-react lang sa ayon sa nakikita ko dito sa 1 minute ng video, kaya panoorin nyo to. This country is going to hell because we are led by a person who doesn't know how to be a president. Yung lahat, Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Lisa Marcos, naalala mo, nagpadala ka sa akin ng video? Hi, this is she's been working with us for the longest time. We trust her. Pipigil ako eh. Gusto ko lang tapusin nyo na yung show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami sa trabaho namin. So nakita nyo ang 1 minute kung saan nagmura si Sara Duterte. Actually, nasa almost top 15 most trending sa buong bansa dito sa YouTube ang video clip na yon. Kung saan nakita natin na nag-name drop siya at grabe ang pagmumura on public. Una, ako ay nabigla kasi binoto ko si Marcos at saka si Duterte nung election. At hindi ako kasi active sa mga ganito. First time kong bumoto sa kanilang dalawa pa. At nakakalungkot kasi yung magandang samahan ng mga first few years or months ay parang nabaliwala ngayon. Nabigla. Kasi ngayon lang ako nakakita ng ganun eh. Alam mo naman ang mga politician, di ba? Parang celebrity na rin yan kasi well-known. At vice president pa. Tapos, somehow, natakot kasi ayoko nang makakita ng ganyan. Yung parang may bangayan, may murahan, may away, sigawan. Masyadong stressful na ang mundo, lalo na ang social media. Sa unang first 10 seconds, ay nilait niya ang Pilipinas. Kasi nga daw, ang leader daw natin ay si Marcos na hindi okay magpalakad sa Pilipinas. Somehow, medyo nakaka-down yung part na yon kasi parang nilait mo na ang buong mundo, ang buong Pilipino, buong sambayanan, bumoto sa'yo, yung naniwala sa inyo. Parang ganun-ganun na lang kaming mga taong bayan na kalait-lait dun sa nakikita ko, dun sa 1 minute ng video na sinabi niya. Yung second part na line naman na sinabi niya ay dun na siya nagmura. At kitang-kita ko yung galit sa puso niya habang sinasabi niya to. Tapos, ang masama pa nito, habang nagmumura siya, nag-name drop pa siya. Yun ang nakakabigla. Natawa din ako kasi yung Bongbong Marcos na pangalan, ginawa niyang Bobo mo Marcos. Tawan-tawa ko doon, pero hindi ibig sabihin ay ganun na si Bongbong ha. Ayoko manglait ng kapwa at hindi ko gawain yon. Natawa lang po ako kasi imbis na sabihin niya yung pangalan na Bongbong, ginawa niyang Bobo mo Marcos. So natawa ako kasi nabigla ako. Kasi parang parang nagiging drama na yung nangyayari sa politics, 'di ba? Parang palabas na siya sa pelikula na hindi mo akalain na mangyayari pala talaga sa toong buhay. Ito pa yung natawa ako nung minention niya yung convo na video call ata yun kay Lisa Marcos. Tapos parang ginaya pa niya na nagpa-bebe voice pa siya na parang gawa ng ganun pa siya. So, tawang-tawa ako at itong 1 minute na to, 3 beses kong pinanood para at least alam ko kung ano talaga ang magiging reaction ko. Kasi baka mamaya may kulang, merong mali, or merong dagdag. Ayoko ng ganon kasi gusto ko natural lang na reaction. So, tawang-tawa ako dun na ilang beses kong narinig yung pagkakagaya ng boses niya na parang si Chris Aquino na yung nagsasalita eh. Na ganun yung way ni Lisa Marcos. Na imagine ko tuloy, especially na
'Di ba parang cute si Lisa na maliit lang tapos gano'n yung boses. So, natatawa ako sa gano'ng part ng kwento niya. Napi-picture ko agad kung anong itsura ni Lisa nung sinasabi niya 'to. Nai-stress ako nung napanood ko talaga siya tapos in public. Let's say, normal na tao lang talaga si Sarah na parang naglabas lang siya ng sama ng loob kaya niya nasabi 'yon. Kung ako si Sarah, ito bilang tao, masama ang loob natin sa isang tao or galit tayo, siguro I'll say na sana nag-isip muna siya ng ilang beses bago i-plan yung press con niya sa social media. Kasi mahirap, 'pag nagalit ka, hindi mo alam kung ano-anong lalabas sa bibig mo. Sana nag-isip-isip muna siya kasi malaking consequences din 'to, 'di ba? Lalo na 'pag masama ang loob mo, kung ano-ano talagang pumapasok sa utak mo para ilabas mo 'yan as in all out. Pero baka mamaya pagsisihan mo in the end kasi may na-name drop ka. Paano kung may masamang nangyari sa mga Marcos o dun sa mga taong sinabi mo yung pangalan? For sure, ikaw ang babalikan ng tao kasi galit ka. Pinaalam mo sa publiko kung gaano kasama ang loob mo. Kunwari ako, nagsalita ako sa isang tao na, ito, nakakainis to, PI ito, nababatrip ako dito. Tapos biglang may nangyaring masama dito, taong to, na sinasabi ko na bad trip ako, di, sa akin mapupunta yung kahit walang proof na nakita o walang CCTV do sa nangyaring crime, baka ako ang balikan kasi ako yung may nasabi. Pwedeng baka sabihin nila ako yung may gawa o baka may inutusan akong tao kasi nakapag-name drop at asar ka So sana talaga 100,000,000 trillion times na mag-isip ka. So habang nag-iisip ka, napapansin mo, malamig na yung ulo mo. Mahirap talagang magsalita kasi baka mamaya okay ka na pala the next day. Tapos okay na ang lahat. Pero yung sinabi mo, naka-record yan. At yun ang natandaan ng mga tao. Yun ang hindi mawawala sa isipan nila kung ano yung sinabi mo exactly dito sa video na to. Mas iisipin yung negative sa outcome ng action niya. Yung iba, binasa ko yung mga comment yung iba sabi, nababaliw na ata to. Yung iba naman, sana nagplan na lang siya ng tahimik instead na nagbulgar siya, nag-name drop pa. Tama din yun kasi let's say, okay, na-stress nga si Sarah. Tapos, hindi na niya kayang i-handle yung emosyon niya, yung problemang sinasapit, yung parang problemang nangyayari sa kanya dito, which is ito. So, tuloy, yung action niya, nami-misjudge ng iba na baka nababaliw, di ba? Yung sinabi ng iba na, sana, kung galit ka, okay lang. Do it in a private way. Kasi, wala na. Parang, yung lamat has been done. Nagsalita ka na So, dismaya lang ako kasi binoto ko. Tapos, knowing na Vice President pa siya, nangyayari lang to sa mga, di ba? Simpleng mamamayan, katulad natin. O yung mga marites sa kanto, gana, hindi na lang siya nag-grant. Kasi, malalaman pa ng tao yung plano. Sa kanya lahat talaga maibabato yung mga negativity, kung ano man ang mangyaring masama, sooner or later. Sana nagplano na lang talaga siya ng tahimik. At least, pag tahimik ka, makakapag-isip ka ng tama. At saka, in a right way mo siyang gagawin. Kasi, the more na masama loob mo, the more na lalabas yung kung ano-ano na hindi mo iniisip. Kilala natin si Sarah na mabait, siyempre Duterte, di ba? Yun yung mga nakikita natin, totoong tao, kaya nga siya binoto ng lahat, di ba? Pero dito, parang nabago tuloy ang point of view ng lahat kasi first time nilang nakita yung bad sides at saka knowing na Vice President pa. Na-imagine ko pa, parang mga vlogger lang yung nakikita ko na nagrarant sa mga co-vloggers nila na mga sikat. Di ba may mga ganyang eksena?
Nangyayari ba yun sa ibang bansa o sa atin lang? Or baka hindi lang ako aware kasi hindi naman talaga ako fanatic ng politician. Pero dahil trending nga 'to, nasusundan ko yung kwento. At takot, nakakaba. Mararamdaman ko kung ako yon. Kunwari kaibigan ko si Sarah, tapos ako yung nire niya. Hindi ko na lang papansinin kung ako yon. Pero kinakabahan ako kasi tinuro mo ko, eh. Ang hirap 'pag lahat may mga kanya-kanyang talino, kanya-kanyang tigas. Kaya nagtataasan, walang natatakot. They know their rights, they know kung ano yung pinaglalaban nila. Pero sana maayos na kasi magpapasko na, saka life is too short, 2024 na. Sana makipag-usap ng mahinahon sana ang lahat. Tapos para maayos, nakaka-inspired 'pag gano'n, 'di ba? Kasi leaders sila, eh. Dapat sila yung role model natin. Who knows, makapag-usap sila one-on-one, si President and Vice President, tapos nagkabati. Let's say gano'n, ha. Parang ang ganda kasi may spirit of Christmas at alam natin yung meaning ng unite as one, especially na magkakakapwa tayo, Pilipino, 'di ba? Dapat nagmamahalan at saka 'wag na magpataasan ng mga ihi, mga ganyan. So, sana lang talaga magkaroon ng justice para magkaroon tayo ng mapayapang Christmas, ika nga. So, after nito magre-react pa ako ulit ng isa pa dahil may nakita ulit tayo kay Sarah. So, I hope you like my reaction and kung may comment kayo, again, wala po akong pinapanigan, wala akong kinakampihan. Ako ay gusto ko lang mag-react dito sa isang 1 minute na clip video. Kinuha ko sa mga social media. Yun lang po. At I hope you like my reaction. Thank you so much and abangan nyo. Meron pa akong mga pasabog na lalabas after nito. Bye-bye!